She was a beauty queen already in Iloilo because she was really really beautiful. You know, her skin was white with a high nose, and her stature, you know, she was very elegant. Isang malaking karangalan ang tumayo bilang reyna ng probinsya. At lalo pa kung mahirang na reyna ng buong Pilipinas. Siya si Pura Villanueva, tubong Iloilo, na masasabing unang Miss Philippines ng bansa. Pero taliwas sa mahinhin dilag na inaasahan ng marami, palaban daw ang unang reyna. She was very outspoken, and she was constantly told by the backers of the carnival that women don't do that, women don't say that. And she said, no, I believe in it, you know, I will say it. Kailangan si Miss Philippines medyo mahinhin ng konti, and she didn't believe in that. Pilipino at abogado ang tatay ni Pura, habang purong Espanyola naman ang kanyang ina. Mula sa mga prominenteng pamilya ang mga naging kalahok ng Manila Carnival Pageant. Si Pura kasi, siya ay Ilongga. So, siya sa Iloilo, ang kanyang kwento ay yung kanyang tatay, inaasahan siya ay maging lalaki kasi yung panganay ay babae. Pero maganda naman, yung ama ay sabihin na natin, mulat, enlightened. Hinayaan si Pura na isulong kung anong gusto niya. At ang kanyang nagustuhan ay bilang isang journalist. Nagsusulat siya ng isang column sa isang pahayagan. You have to remember that she had a strong Western influence because her mother was Western. And you know, the Western influence at that time was pretty strong. And that's why, you know, her mother was very vocal about how the Filipino women are very, you know, mahinhin. Bago pa man naging beauty queen, isa ng kilalang kolumnista sa Iloilo si Pura. At ang madalas niyang tema, ang pagsulong ng karapatan ng mga kababaihan. She was quite a character, considering the era she lived in. She was very advanced in terms of attitude towards men and attitude towards life. Bago siya nakilala sa Maynila, itinatag ni Pura ang Asosasyon Feminista Ilongga noong 1906, isa sa mga unang feminist organizations sa bansa. So, yun isang proyekto nila na mabigyan ang mga babae ng gatas na malinis, no, para sa kanilang mga sanggol. In other words, parang yung mother and child care, parang concern nila yon, no, na dapat maasikaso ang ina, maasikaso rin ang bata. Kaya mga puericulture centers, noon very common noon noong American period, na mother and child care ay dapat isulong. Pagdating ng taong 1900, mabilis nagbago ang Pilipinas. Sa panahon ng mga Amerikano, dumami ang oportunidad para sa mga kababaihan. At this point in time, generally women were in transition because you will have altogether a different educational system during the Spanish period and the American period. I think during the American period, the Filipino was open to a secular kind of education, no longer religious. And I think very important there was the encouragement of the American government for women to be educated or to have an enlightened education. And this helped very much when the Americans opened the University of the Philippines because
It allowed women to enter tertiary education and to finish professions which before were male-dominated, like medicine. That was a male-dominated profession. Lumawak din ang landas ni Pura. Kung hindi dahil sa Manila Carnival, hindi siguro makikilala si Pura sa Maynila. Sa Maynila rin may isang kapwa manunulat na nabighani sa kanyang talino at ganda at lumikha ng mga akda tungkol kay Pura. Si Teodoro M. Calao ay naging asawa ni Pura Villanueva. Naging miyembro si Calao ng gabinete ni Pangulong Manuel L. Quezon. Sikat na si Pura nang sumabak siya sa pinakamalaking laban sa kanyang buhay. Ang pagsulong ng karapatan ng mga Pilipina na bumoto. Meron siyang parang personal mission na i-intellectualize ang mga kausa ng kababaihan at ginamit niya yung kanyang pagiging carnival queen, pagiging asawa ng isang prominenteng Pilipinong intelektual at politiko. At nakita natin ito kung paano nagawa ni Pura Villanueva Calao, sinuportahan niya yung women's suffrage, yung pagboto, yung karapatan ng mga kababaihan upang bumoto sa ating mga eleksyon. Ang mga nanguna sa labang ito ay itinuring ng mga panuelo activist. So, itong Philippine Association of University Women, na andun rin sa International SONA at iba pa, yun na, nagsimula na sila na komo nga edukado na sila at nalalaman na nila sa buong mundo na unti-unti ang mga babae ay humihiling sa nagkarapatan bumoto, nag-mobilize na sila. Talagang naghati-hati rin sila ng trabaho. Meron na tututok sa lobbying, may tututok sa fundraising, may tututok sa kampanya sa buong bansa. So, kay Pura ang parang overall supervision ng campaign. My grandfather said that she hardly slept or ate. She had her workers, and they divided the country into so many, and they had blocks. And I mean, it was a real organized effort. And she got the number of signatures Quezon demanded, and she brought it to him and said, okay, yan. Sa taong 1937, nagwagi ang mga panuelo activist nang pirmahan ni Pangulong Manuel Quezon ang batas na nagbibigay ng karapatang bumoto sa mga kababaihan ng bansa. Ang tagumpay ni Pura Villanueva Calao ay isang hamon pa rin hanggang ngayon sa mga sumunod sa kanya. Ang pagsuot ng korona ay isang pagkakataon upang maglingkod at lumaban. South Africa and Philippines. The new Miss Universe is Para sa akin, there are many beauty pageants in the Philippines, pero yung binibining Pilipinas is our Super Bowl. So, you can see how far pageants can have impact on the lives of daily Filipinos. Sinimula ni Pura Villanueva Calao ang mahabang hanay ng mga kababaihan na hindi lang beauty queen, kundi may malaking nayambag sa lipunan. Nariyan si Paz Marquez Benitez, dakilang manunulat at propesora sa UP. At maging ang anak ni Pura, si Maria Calao Katigbak, naging Manila Carnival Queen din at pangalawang babaeng senador sa Pilipinas. At ngayon may Catriona Gray. Kahit isang siglo ang pagitan ng kasalukuyang reyna at ang kauna-unahan, tila hindi sila nagkakalayo. The way Catriona Gray won Miss Universe, she won because she was not a typical pageant contestant. She had a cause. She carried herself very well walking. She had wonderful evening gown, national costume, and so on. Pero meron siyang kausa. At yung kausa na yan was something na they took from
Pura Villanueva Calao. Before Pura Villanueva Calao, we didn't have a lot of women role models during that time. We had, during the Spanish regime, Gabriela Silang. We had Tandang Sora. If we had another queen during that time, it would have been a different story. If we had a submissive Miss Philippines in 1908, it would have been another backstory. But for me, Pura Villanueva Calao, on her own, was already thinking ahead of her time. Bagamat mga mistisa ang dalawa, si Pura na kalahating Espanyol at si Catriona na kalahating Australiano. Tila ang nananalaytay sa kanila, dugong Pilipino. Hindi tulad ng marami sa atin. Lumaki sa ibang bansa si Catriona. Pinili niya maging Pilipino at sinikap suriin ang kultura nito. Kasi, like Pura Villanueva Calao, si Catriona Gray did not, parang since she arrived in the Philippines, increasingly through the years, she spent more time trying to make sense of her being Filipino and putting meaning and value. Kasi meron siyang cause and she lives by it every day. Punta siya sa Cordillera, punta siya sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Sinaliksik niya yung kultura at kung saan yung mga costumes, yung mga traditions ng iba't ibang mga rehiyon. Thank you so much, Pop. I will definitely take pride in showcasing your culture to the international stage. Not every beauty candidate can do that. I think she's quite an I think Catriona is not but physiologically, but in a way, she descended from the values and principles unconsciously of Pura Villanueva Calao. But they don't come every so often. Kilala natin siya o hindi, lahat tayo ay nakikinabang sa mga ipinaglaban ni Pura Villanueva Calao isang siglo ng nakaraan. Matapang na tumugon ang unang reyna sa mga hamon ng kanyang panahon. Isang matayog na halimbawa, hindi lang para sa kasalukuyang reyna. Ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness.